Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang mga Griego na pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinamaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito ay mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga ng kanyang buhay ay siyang mawawalan. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ang siyang magkakaroon hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko na ba, Ama, iligtas mo ang sa kahirapang daraanan ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroroon at ang sabi nila, "Kumukulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, "Ipinaririnig ang tinig ng ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito, at kung ako'y maitaas na, ilalapit sa akin ang lahat ng tao." Sinasabi niya ito upang ipakilala kung papaano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Sa darating na linggo, tayo po ay magsisimula na ng mahal na araw. Muli na naman natin gugunitain ang paghihirap ng ating Panginoon sa krus at ang kanyang kamatayan na siyang nagbadya at naging dahilan ng ating kaligtasan. Hindi po natin maikakaila, mga kapatid, na ang pagbubuhat ng krus, ang sakripisyong ating dinaraanan araw-araw, ay bahagi na ng ating buhay. Ang isang taong natutong magmahal o pumiling magmahal, alam niya nakaakibat ng kanyang pagmamahal ay ang pagbubuhat ng krus at ang mga kamatayang sakripisyong idudulot ng kanyang pagbubuhat ng krus. Ito po ay bahagi na ng ating buhay. Ang sakripisyo, ang paghihirap, ang mga ating mga dinaraanang pagsubok sa buhay ay bahagi po ito ng buhay na dapat nating tanggapin. Kaya't ang mahal na araw ay napakahalaga upang bigyan tayo ng tamang disposisyon, ng tamang pananaw, ng isang modelo kung papaanong hinaharap ang krus araw-araw sa ating buhay sa pamamagitan ng isang napakagandang halimbawa ng ating Panginoon sa pag-aalay ng kanyang sarili. Ito po ang dahilan kung bakit mayroong mahal na araw upang sabayan makita, manalangin, pagmuni-munihan ang mismong buhay ng ating Panginoon na namatay sa krus upang tayo ay iligtas. Ito po ang ating daraanan sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, sa pagpasok po natin ng mahal na araw. Tamang disposisyon,
tamang pagharap sa mga iba't ibang pagsubok ng ating buhay, lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Lalong-lalo na po ngayon na tila baga nagtatagumpay ang virus, ang COVID virus, sa ating kalagitnaan. Dati, naririnig po lang natin na may isang taong nagka-COVID, 2, 5, pero ang lahat ng ito ay malayo sa ating mga lugar. Mga pangalang hindi natin kilala. Pero ngayon, seryoso. Sapagkat marami na po tayong mga kakilala, kalapit, kaibigan, miyembro ng ating pamilya na naramdaman po nating mayroon ding COVID sa mga sandaling ito. Kaya't naroon ang hamon, ano nga ba talaga ang dapat gawin? Tayo po'y nagtatanong, nasaan na ang Diyos sa gitna ng ating mga pinagdaraan ng sakripisyo at paghihirap dahil sa pandemyang ating dinaraanan? Alam po ninyo na isang araw, ako po'y nagpunta sa PGH upang mag-volunteer na maging pare ng PGH kung sakasakaling ang mga paring Jesuita na katulad ko na naroroon ay magkaroon din ng COVID. Napakataas na po ng porsyento ng PGH ng mga doktor, nurses, pati na rin po ang mga medical staff, pati na rin ang ilang mga pari doon na nagkakasakit na ng COVID. Kaya ako po'y nagpunta roon upang mag-volunteer, upang nang sa ganon, kung sakaling mayroong magkakasakit ng seryoso sa mga paring Jesuita, ay narito ako upang mag-volunteer sa PGH upang ipanalangin ng malapitan ang mga may sakit ng COVID. Nakatatakot, pero ganyan naman ang misyon. Nakatatakot, pero ganyan talaga ang hamon ng pag-ibig, ang hamon ng ating Panginoon na hindi po natin dapat takbuhan ang anumang pagsubok ng ating buhay. Pero may reward. Ang reward sa akin, ako po ay binigyan ng pagkakataong mabakunahan ng AstraZeneca noong isang araw upang may panlaban po ako kung sakaling ako ay tatawaging mag-volunteer sa PGH. Pero di po ba't marami sa atin ang takot sa bakunang ito? Masasabi ko na kala ko po matapang ako. Pero nagulat na lamang po ako nung ako ay kunan ng blood pressure ng doktor. Nagulat na lamang sila ng aking blood pressure ay nasa 140. Na ako naman ay nasa 110. Ang sabi ng doktor, "Father, kinakabahan ka ba?" "Hindi naman." "Father, kinakabahan ka? 140 ka?" Hindi ako kinakabahan." Sabi niya, "Sige, Father, wala ka bang nararamdaman?" "Wala naman." "Sige, Father, bago tayo pumunta sa ating bakunahan, alam mo naman na ito ay mayroong paglalaban. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nasaksakan na ng vaccine, makakaramdam ka ng mga sumusunod na side effects." At binanggit po ang maraming side effects. At ang sabi niya, "Father, ito ang mga side effects. Pero huwag kang mag-alala, wala namang namamatay sa vaccine." "Ah, ganun ba? O sige, ready na ako." At ako po ay sinaksakan ng vaccine. Nakatutuwa pong maunawaan, mga kapatid, na bago man ako saksakan, nagsabi na ng totohanan ng doktor na may mga side effects. Buti na lang, wala sa pinakaibabaw, sa pinakadulo ang salitang, kung sakasakaling magseryoso, pumunta sa nate. Wala naman pong ganon. Kaya sabi ko, okay, wala naman palang nate sa ilalim ng mga pipirmahan ko. Kaya't pinirmahan ko. Pero ang nakatutuwa ko po, mga kapatid, tapatan. Sinabi niya, lalagnatin ka, magkakatrangkaso ka, sasakit ang buo mong katawan at ang mga buto. "Father, handa ka ba?" Siyempre. Pero sabi niya, hindi naman lahat. Okay. At ako po ay nagpasaksak. Pero alam nyo, yung mismong pagsasabi ng doktor na may mga side effects, pinapaharap ako sa isang katotohanan na mayroong paghihirap na maaring daanan. At dahil doon, ako po'y naging kampante sapagkat meron pa na pong disposisyon. Inihanda ako sa maaaring maganap.
At dahil doon, naihanda ko rin ang aking sarili. At dahil doon, ako po ay na-injectionan, pero 3 araw na po ang nakararaan, mukhang wala naman po akong nararamdaman, kaya't inihikayat ko po kayo, mga kapatid, na isang araw kung sakasakaling darating na ang vaccine dito, kunin na po natin sapagkat hindi po tayo dapat matakot sapagkat ang aking mismong karanasan ay magsasabi na ligtas ang bakuna laban sa COVID. Ano po bang ang iisipin pa ba natin? Iisipin pa ba natin na natatakot tayo sa vaccine? Mas nakatatakot ang COVID? Saan ka ba mamamatay? Sa side effect ng vaccine o sa COVID mismo? Kaya't naroon ang hamon na maging matatag, manampalataya na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Yung po yung ating sinasabi, mga kapatid, na ang isang disposisyon ay napakahalaga upang ihanda natin ang ating sarili. Ng buhay po natin ay punong-puno naman po talaga ng pagsubok. Wala pong buhay na walang pagsubok. Ang mga taong walang pagsubok sa buhay, walang komplikasyon, walang problema, ang mga taong ito ay nasa sementeryo. Hindi po ang mga taong buhay. Habang tayo'y nabubuhay, dahil pinili nating magmahal, pinili nating umibig, kaakibat at kambal ng pag-ibig ay ang mga sakripisyong dapat nating buhatin, ang krus na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating pagbasa, mga kapatid, medyo kakaiba. Ang mga Griego lumapit sa mga disipulo at nagsabi ng mga salitang, nais naming makita si Jesus. Ang gandang panalangin. Ngayon pong mahal na araw, sana itong ating maging panalangin, nais kong makita si Jesus. Pero, nang dalhin ng mga disipulo, ang mga Grego sa ating Panginoon upang makita siya, sabi ng mga Grego, ng mga disipulo, Panginoon, nais daw nila kayong makita. Subalit iba ang sagot ng ating Panginoon. Iba ang tanong, iba ang sagot. Iba nga ba? Sapagat ang sagot ng ating Panginoon ay, kinakailangang mamatay ang trigo o butil at bumagsak sa lupa upang mamunga ng marami. Bakit ganoon? Di ba't ang tanong nais niyang makita? Bakit ang sagot niya na para bagang sinasabi niyang kinakailangan mong mamatay? Ang tanong, gusto kitang makita. Ang sagot, kinakailangan mong mamatay. Mga kapatid, ito po'y isang paghahanda, isang uri ng disposisyon, na para bagang sinasabi ng ating Panginoon, gusto mo akong makita? Kinakailangan mo akong makita sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kung babalikan po natin, mga kapatid, ang ating buhay, napakadali po nating makita at sabihin ang salitang, mahal ako ng Diyos. Sapagkat hanggang ngayon, 1 taon na, wala pa rin akong COVID. Mahal ako ng Diyos sapagkat may kinakain kami. Mahal ako ng Diyos sapagkat tumama ako sa loto. Mahal ako ng Diyos sapagkat lahat ng kailangan ko sa buhay ay nasa akin. Mahal ako ng Diyos. Ang dali nating sabihin na mahal tayo ng Diyos kung ang lahat ay okay. Pero hindi natin masabi na mahal tayo ng Diyos kapag dumating na ang mga iba't ibang pagsubok ng buhay. Kapag nawalan ka na ng trabaho, hindi ka na mahal ng Diyos. Kapag ikaw ay nagka-cancer, hindi ka na mahal ng Diyos. Kapag ikaw ay nagkaroon ng COVID, hindi ka na mahal ng Diyos. Ito ang iyong nararamdaman. Parang may kulang. Ganun ba ang umibig? Na mamahalin kita kapag okay lang ang lahat. Pero pag hindi na okay, kanya-kanya na lang tayo. Hindi ata yun ang ibig sabihin ng pag-ibig. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, gusto mo ako makita? Kailangan kang mamatay sa iyong sarili. Gusto mo ako makita? Kailangan mong buhatin ng iyong krus araw-araw, magpakasakit, magsakripisyo, kalimutan ng iyong sarili, umibig ng umibig ng umibig, magpatawad, dito mo ako makikita. Madaling sundan ang Jesus na nagpaparami ng tinapay. Madaling mahalin ang Diyos
o si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, isang Diyos na nagpapagaling ng may sakit, isang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkain, isang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Madaling mahalin ang Diyos na ito. Pero hindi po ba, ang Diyos po natin ay ipinako rin sa krus? Di po ba, ang Diyos natin ay nilapastangan din ng kanyang mga kaaway? Di po ba't ang Diyos natin mismo iniwanan din ng kanyang mga kaibigan? Di po ba't ang Diyos natin nakaramdam din ng pag-iisa? Di po ba't natakot din siya? Ayaw natin ng Diyos na ito. Hindi natin gusto ang Diyos na nagbubuhat ng krus. Hindi natin gusto na nakakakita ng Diyos natin ay mahina. Kaya't pagdating ng mahal na araw, pagdating ng pagbubuhat ng ating Panginoon ng krus, ang 12 disipulo kasama na si Pedro na nangako na ibibigay niya ang kanyang buhay para kay Jesus. Nang si Jesus ay dinakip, hinuli, ang 12 o 11 ay tumakbo at natakot sapagat ayaw nilang masama kay Jesus na ipapako sa krus. Mga kapatid, dito nagkakasukatan kung sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Sa panahon ng pandemya, sa panahon ng kahirapan, dito po natin makikita kung sino ang tunay na disipulo na handang ibigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kung papansinin po natin ang Ebanghelyo, mga kapatid, ang ating Panginoon nang nagpagaling ng may sakit, na nagparami ng tinapay, ano ba ang pinapagaling niya? Ang ating katawan. Subalit nang ang ating Panginoon ay naging mahina, ipinako sa krus, at dahil sa kanyang kamatayan, ang kanyang pinagaling sa atin ay ang ating mismong kaluluwa. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Balikan mo nga yung buhay mo. Balikan mo nga yung mga pang-araw-araw mong buhay. Di ba't sumasagip ka ng tao o ng iyong pamilya kapag ikaw ay nagsasakripisyo? Di ba't mas nararamdaman mo na ikaw ay tunay na nagmamahal kung ang bit-bit-bit mo sa pamilya ay yung presensya, pag-asa at ang pagpapatawad sa bawat isa, sa bawat isang tao? Alin ba mas magandang bitbitin pa uwi? Alin ba mas magandang bitbitin o pasalubong? May bitbit kang Jollibee, McDonald's at mas masasarap na pagkain para sa pamilya mo? O may bitbit kang pag-ibig at pagmamahal para sa pamilya mo? At dito po natin maunawaan, mga kapatid, na mahal natin ang Diyos kung ang lahat ay okay. Pero hindi natin mahal ang Diyos kapag hindi na lahat ay okay. Ang hamon ng ating pagbasa, binibigyan po tayo ng disposisyon ng mahal na araw na maunawaan po natin at yakapin na bahagi ng pagsubok, bahagi ng pagmamahal, ang mga sakripisyong ating dinaraanan araw-araw. Huwag kang bibigay. Napakataas ng hamon ng pandemya. Maraming nawawala ng pag-asa. Maraming nagdududa sa ating pananampalataya. Pero dito ka dapat maging mas matatag sapagkat nasa panahong ito ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal natin sa ating Panginoon, sa ating pamilya, at sa ating bawat isa. Mga kapatid, sabi ng mga Grego, gusto kitang makita, Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo ako makita, tignan mo ako sa krus na nakapako. Ako ay isang Diyos na mahina. Ako ay isang Diyos na tumanggap ng mga iba't ibang alipusta sa aking mga kaaway. Ako ang Diyos na makapangyarihan, pero ipinako ko sa krus. Bakit? Para sa iyo. Para sa iyo. At dito mo maunawaan na kinakailangan nating mamatay sa ating mga sarili, isipin ng iba, upang na sa ganon, mabuhay natin ang ating kapwa. Naalala ko lamang po, mga kapatid, nung mga nakaraang araw o ilang taon na rin, ako po'y nakakita ng isang poster sa Amerika na nagre-recruit
ng sundalo para maging US Army. Pero kakaiba ang poster na ito. Ang poster po na ito ay nagpapakita ng isang sundalo na putol ang kanyang kamay, dalawa, putol ang dalawa niyang paa, nakatayo sa isang lamesa at nakasuot ng uniforme ng US Army. Siya po ay naputulan ng paa at ng mga kamay sa Iraq War. At ito po yung poster na nagre-recruit ng sundalo. Mr. President, regrets? None, Mr. President. Mr. President, nagsisisi ba ako na naging sundalo ako? Hindi, Mr. President. Sa ilalim, join the US Army. Kakaiba, di ba? Magre-recruit ka na magiging sundalo ng Amerika at ang ipapakita mo isang sundalong walang kamay at paa? Regrets? Wala. Wala. Marami sa atin, hirap na sa buhay. Marami sa atin gusto nang sumuko bilang nanay o tatay. Marami sa atin pagod na sa buhay sa paulit-ulit na mga paghihirap na ating dinaraanan o hapde. Regrets? Wala. Wala. Hindi ako nagsisisi. Pagod na rin ako bilang isang pare sa dami ng mga ginagawa natin sa kung saan-saan lugar. Regrets si Father Willie? Wala. Wala. Sapagat ang pag-ibig, ito ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang tunay na tao ay nakikita sa kanyang pagbubuhat sa krus araw-araw. Wala kang dapat pagsisihan, mga kapatid, sa hirap ng buhay na ating dinaraanan, kung alam mo na ito ay dahil pinili mong magmahal. At dahil doon, kahit na anong mangyari, kaya magka-COVID ka man o hindi, kahit na tayo mapagod sa gitna ng pandemyang ito, hindi tayo susuko sapagkat alam natin na ito ang pagpapakita ng tunay na pag-ibig na samahan si Jesus sa kanyang pagbubuhat na krus at sabihin sa ating Panginoon, kami rin bubuhat ng aming krus. Kaya nga sa ating pagbasa ngayon, sinabi ng ating Panginoon, nais kong makasama ka sa pagbubuhat ko ng aking krus. Regrets? Wala. Wala. Sapagat sa mga taong nagmamahal, ang panghihinayang o regrets ay wala sa kanilang diksyonaryo.